Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Remy. Taga rito lang din po sa Iloilo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol pa sa naging karanasan namin sa isang matandang kapitbahay. Tawagin na lang po natin siyang Mamang. Matagal na po naming kapitbahay noon ang anak ni Mamang. Mag-isa itong naninirahan sa bahay at nasa tabi lang din ang bahay namin. Wala namang kakaiba sa kanya noon. Gayong hindi naman sila maila pagdating sa amin at maging sa ibang mga taong nakakasalamuhan nito. Pero noong dumating nga si Mamang sa kanyang bahay, tila nagbago naman yung pag-uugali ng kanyang anak. Naging palaiwas na rin ito sa mga tao at halos hindi na rin lumalabas sa kanyang bahay. Noong una, iniisip lang din namin na baka dahil sa pagod lang yon dahil sa pag-aalaga sa kanyang ina. Kaya imbis na makahalubilo sa mga tao, pinipili na lang nitong ipahinga at manatili sa kanilang bahay. Dahil napansin nga namin na tila merong sakit sa pag-iisip, itong si Mamang. Nasa ina nga nito, kaya rin siguro, yung kanyang anak ay nasa kanya na nga yung buong atensyon. Nakakaawa nga yung anak nitong si Mamang, gayong tila nahihirapan na rin sa sitwasyon ng matanda. Bukod pa sa wala ito sa kanyang katinoan, may iniinda rin itong karamdaman. Sa napag-alaman namin, paralisado raw kasi yung kalahating katawan nun. Kaya rin siguro hindi gaanong nakakagalaw. Yun nga yung inaakala namin noon. Kaya nga hindi namin pinag-isipan yung matanda na merong tinatagong kahindik-hindik na sekreto. Isang umaga, nagulat kami noong dumating sa bahay namin yung isa sa mga pinsan ko. Kinausap nga nito si nanay na pansamantala sa bahay na muna namin ito mananatili. Wala namang nagawa noon yung nanay ko gayong bukod sa buntis ito, ay wala rin itong ibang mapupuntahan maliban lang din sa amin. Nag-away daw kasi sila ng kanyang ina. Kaya mas pinili na muna nitong umalis sa kanilang bahay. Kahit hindi nga siya sigurado kung saan siya pupunta. Ganoon na lang nga yung tuwa ng pinsan ko noong pumayag naman yung nanay ko na manatili muna ito sa amin. Nanatili nga doon yung buntis kong pinsan. Noong unay wala namang naging kakaiba sa aming paligid. Hanggang isang pagkakataon nga noon, nang magtungo sa likod ng bahay namin si nanay, ay nagtaka siya kung bakit may masangsang na amoy na malapit sa kwarto namin ng pinsan ko. Magkasama nga kaming natutulog sa iisang kwarto. Gayong wala na ring ibang kwarto na maaaring ipagamit sa kanya. Napatanong pa noon si nanay kung meron ba kaming nilagay o meron kaming itinapon doon na posibleng pagmulan ng kakaibang amoy na kanyang nalalanghap. Napailing naman ako sa kanya noon bilang tugon. Dahil wala naman talaga kaming tinapon ni Ate Jade na kung ano sa likod ng bahay. Nagtungo rin kami noon sa likod ng bahay at tama nga si nanay gayong hindi kaaya-aya yung amoy doon. Napailing na lang yung aking ina habang iniisip kung ano nga ba yung posibleng sanhi ng ganoong amoy. Nang wala itong maisip ay minabuti na lang niyang tapunan ng tubig na merong sabon yung bahaging yon. Dahil inakala nga niyang makukuha naman yung amoy nun. Pero bahagya lang yung nabawasan. Kapag malapit ka sa bahaging yon ay malalanghap mo pa rin talaga yung hindi kaaya-ayang samyo ng hangin. Pero kapag malayo ka naman ay hindi naman gaanong naaamoy. Nang mga sumunod nga na araw noon, naging madalas yung pagtungo ni nanay sa may likod ng bahay. Ganoon na lang yung inis nito. Gayong hindi talaga mawala-wala yung kakaibang amoy na naroroon sa likod ng bahay. Habang tumatagal ay lalo pa itong bumabaho. Yung tipong naghahalo na yung nabubulok na laman ng kung anong hayop sa dugo nito. Parang ganun po yung amoy. Ang pinagkaiba lang, wala kaming nakikitang patay na hayop o kung ano man sa bahaging yon. Sadyang mabahong amoy lang talaga na naiwan doon. Ang pinagtataka lang namin ay kung sino nga ba yung may pakana ng ganoon. Kung sakali mang tama yung hinala naming meron ngang nagtapon ng kung ano. Minamatsagan nga ni Nana yung bahagi roon tuwing gabi.
at baka gabing araw nagtatapon ng kung ano. Pero wala pa naman siyang nahuhuli. Ang iniisip namin ay kung anong likido kaya't wala kaming nakikita. Ang ginawa na lang ni nanay noon ay araw-araw niyang tinapunan yun ng tubig na nilalagyan niya ng sabon. At nang kahit papano ay maibsan naman yung pangangamoy sa likod ng bahay. Mabuti na nga lang at hindi naman yun nalalanghap ni Ate Jade tuwing nasa silid kaming dalawa. Dahil palagi namang nakasara yung mga bintana namin dahil nga sa nangyaring yon. Nagpatuloy naman si nanay sa pagmamatsyag sa likod ng bahay tuwing gabi. May mga pagkakataon daw kasing may naririnig siyang mga pagyabag sa likod ng bahay. Kaya dali-dali nga raw niyang tinitignan. Pero bigo naman siyang makita yung kung sino o kung ano doon. Hanggang sa isang pagkakataon nga po noon, nakahiga si nanay sa kanyang kwarto. Natutulog naman kami ng mga sandaling yon. At tanging siya lang yung gising. Habang nakahiga nga noon yung nanay ko, ay may narinig siyang ingay sa may likod ng bahay. May mahinang kaluskos din daw doon sa aming kwarto. Kaya't nagpunta nga siya sa kwarto namin upang alamin kung sino nga ba yung may gawa ng kanyang naririnig. Nang malapit na raw siya sa bahagi kung saan nga may kumakaluskos, bigla raw yung tumigil. Walang ano-ano, may narinig siyang mga pagyabag na papalayo. Dali-dali namang lumapit si nanay noon sa bintana upang sumilip doon. Hindi man niya naabutan pero meron siyang natanaw na nilalang na mabilis na tumatakbo noon palayo. Ang ipinagtataka lang niya ay kung sino nga ba yon at bakit kumakaluskos ito sa dingding ng aming kwarto. Noon din ang mga oras na yon ay may naaamoy pa si nanay na masangsang na samyo na tulad ng naaamoy nga niya sa may likod ng aming bahay. Sa galit nito, na baka may nagtatapon na naman ng kung ano ron, nagpasa na lang siyang tunguhin yung likod ng bahay upang alamin kung ano nga ba yung nangyayari doon. Kumuha nga siya ng flashlight at itak noon bago siya lumabas ng bahay. Hindi raw niya alam pero may ideyang sumagi sa kanyang isipan at kinutuban siya ng hindi maganda. Nung nasa likod na nga siya ng bahay, dumiretso siya sa bahagi kung saan nga niya nalalanghap yung masangsang na amoy. Habang papalapit nga siya doon, bumilis yung tibok ng kanyang puso. Inilawan pa niya yung bahaging yon at nagulat nga raw siya nang may makita siyang mabilis na nilalang na tumatakbo paalis doon. Inilawan niya kung saan yun nagtungo. Pero dahil mabilis nga yung kung ano mang nilalang na kanyang nakita, ay hindi na nga niya yun nasundan pa. Nagpatuloy na lang si nanay sa bahaging merong masangsang na amoy at nagulat siya nang may makita siyang malapot na likido doon. Halos mapaluwa nga siya dahil sa amoy nun, kaya't napatakip na lang din siya ng kanyang ilong. Naisip ng nanay ko na marahil ay mula yun sa nilalang na kanyang nakita. Ang hindi nga lang niya alam ay kung laway ba yun ng nilalang o hindi. Naisip din ng nanay ko na marahil ay yun din yung dahilan kung bakit mabaho nga yung bahaging naroroon. Marahil daw ay natutuyo roon yung likido sa lupa na siyang nag-iiwan ng hindi kaaya-ayang amoy. Nagpalingalinga noon na si nanay gayong may naulinigan siyang may mga pagyabag. Wala naman siyang nakita noon hanggang sa mapansin niya na may tao sa likod ng bahay ni na Mamang. Nagtago siya at pinatay niya ang kanyang ilaw. At nang malaman nga niya kung sino yung naroroon, nanlaki nga yung mga mata ni nanay nang makita nga niyang si Mamang daw yung naroroon. Nagtaka pa siya kung paanong nakalakad yung matanda. Gayong sa pagkakaalam namin ay paralisado nga yung katawan nito. Nang makapasok naman si Mamang sa kanilang bahay, minabuti na rin ng aking ina na pumasok na sa bahay namin. Nang gabing yon, hindi gaanong nakatulog si nanay dahil sa pag-iisip kay Mamang at maging sa nilalang na nakita niya ng gabing yon. Kinilabutan si nanay nang sumagi sa kanyang isipan na posibleng si Mama nga yung nakita niyang nilalang ng gabing yon.
Napalingon pa nga siya dahil doon. At nagpa siya na lang munang iwaksi sa kanyang isipan yung tungkol sa mga nangyari ng gabing yon. Kinaumagahan, naabutan namin si nanay na nagmamasid sa bahay ni na Mamang. Nagulat pa nga siya noong lapitan ko siya habang nasa ganon siyang sitwasyon. Napatanong ako sa kanya noon kung ano nga bang ginagawa niya at hindi naman nagdalawang isip yung nanay ko na ikuwento sa akin kung ano man yung nangyari noong nakaraang gabi. Nakinig na lang ako noon sa kanya habang nagkukwento siya. At nakaramdam nga ako ng kakaibang kilabot noong banggitin niya yung tungkol kay Mamang. Ayon pa kay nanay, malakas daw yung kanyang kutob na marahil ay hindi tao yung dahilan ng pagkakaroon ng masangsang na amoy sa may likod ng bahay. Kung hindi dahil baka merong aswang na nagpapabalik-balik kay Ate Jade. Pinanindigan ako ng balahibo noon dahil sa wari ko ay iniisip ng nanay ko na si Mama nga yung isang aswang base na rin sa kanyang nakita noong nakaraang gabi. Nang itanong ko nga sa kanya kung sino nga ba yung kanyang hinala, ay hindi ito sumagot. Pero nung binanggit ko nga yung pangalan ni Mama ay tanging pagtangulang yung kanyang naitugon. Nasa ganong sitwasyon nga kami noong pareho kaming mapatingin ni nanay sa bahay ni na Mamang. Bahagya nga kaming nagtago noong makita naming nakatayo sa pintuan ng kanilang bahay yung naturang matanda. Nagkatitigan pa nga kami ni nanay dahil parang hindi talaga siya paralisado. Nang muli kaming tumingin sa pintuan ng kanilang bahay, nagulat naman kami dahil wala na roon yung matanda. Dahil sa nakita namin ng mga sandaling yon, tila naging kumbinsido na rin akong marahil ay aswang nga si Mamang. Ayon naman kay nanay ay siguradong pinapalabas lang daw ng kanyang anak na merong sakit at paralisado yung kanyang ina. Gayong hindi nga ito paghinala ang aswang kung sakali mang may kakaiba itong gawin kapag ganun nga yung kanyang pinalabas. Sumangayon naman ako sa kanyang sinabi noon. Kaya nabahala kami para kay Ate Jade gayong buntis nga ito. Marahil yung pagdating nga rin ni ate sa amin yung naging dahilan kung bakit pabalik-balik ito sa aming bahay tuwing gabi. Dahil nga roon, nang mga sumunod nga na gabi noon ay nagbabantay na rin si nanay. Nagmamatsyag ito sa paligid at tuwing may nauulinigan siyang ingay ay nagiging alerto siya. Hanggang isang gabi nga noon, nakumpirma nga naming totoo yung aming hinala kay Mamang. Maimbing na kasing natutulog noon si Ate Jade, pero ako naman ay gising na gising pa. Hindi ako makatulog ng mga sandaling yon at hindi ko malaman yung dahilan. Habang nagmumuni-muni nga ako noon, nakarinig ako ng mabibilis na pagyabag papalapit sa aming bintana. Kinutuban kaagad ako ng hindi maganda, kaya't bahagya rin akong nakaramdam ng takot. Walang ano-ano. Biglang may kumalaskos sa aming bintana na parang may nagnanais na mabuksan yon. Ilang sandali pa yung nakaraan. Nagmamadali namang pumasok sa aming kwarto yung nanay ko habang merong dalang isang mangkok. Hindi ko alam kung anong laman nun. At sumenyas lang ito na huwag akong gagawa ng ingay kaya't yun nga yung aking sinunod. Nang makarating siya sa may tapat ng bintana, walang pagdadalawang isip niyang binuksan yon. At ganoon na lang yung takot ko nang makita roon si Mamang. Nanlilisik yung kanyang mga mata at nagbabaga habang hindi nga niya mapigilan yung kanyang paglalaway. Napaangil ito dahil sa ginawang pagbukas ni nanay ng bintana. Pero hindi natinag yung aking ina at isinaboy nga niya sa matanda yung laman ng mangkok na kanyang dala. Narinig na lang namin yung paghiyaw noon habang kinukusot yung mga mata niyang natamaan ng laman ng mangkok na isinaboy ng nanay ko sa kanya. Nagwika naman si nanay na kung hindi pa titigil yung matanda sa kanyang ginagawang pagpabalik-balik kay Ate Jade, ay hindi lamang yun yung kanyang aabutin. Dahil sa nangyaring yon, mabilis namang umalis si Mamang noon at galit na galit dahil sa ginawa ng nanay ko. Nakita na lang ni nanay na pumasok yon sa kanilang bahay at doon ay walang tigil na napapaungol dahil marahil sa sakit at pati na rin
dahil mahapdi nga yung isinaboy ni nanay sa kanya. Pinaghalo kasi ni nanay yung asin at dinikdik na bawang na noon ay nilagyan pa niya ng mainit na tubig at yun nga yung isinaboy niya kay mamang. Kinabukasan nga po noon, nagtungo sa bahay namin yung anak ni mamang. Kinausap niya yung nanay ko at humihingi ito ng paumanhin sa ginawa ng kanyang mamang. Hindi na nga po nito natanggi. Naswa nga yung kanyang ina pero dahil matanda na, ay nagagawa nga nitong kontrolin yon. Pero dahil daw sa pagdating ni Ate Jade at buntis nga ito, ay hindi raw nakapagpigil si mamang sa kanyang sarili. Gayong natatakam daw ito sa mabangong samyu ng sanggol sa sinapupunan ni Ate Jade. Nakita rin namin noon si mamang na nasunog nga yung kanyang mukha at tila hirap na hirap ito gayong masakit daw yon. Dahil sa pangyayaring yon, pinili na lamang nilang umalis noon sa kanilang bahay. Nilisan nga nila yung aming baryo, kaya kahit papano ay nakampante na rin si nanay na hindi na nga mapapahamak si Ate Jade habang nasa poder namin ito. Kalaunan nga noon, nawala rin yung masangsang na amoy sa likod ng bahay dahil sa pagkawala ni mamang. Dahil doon ay tama nga yung nanay ko na siya nga yung may gawa ng nakasusulasok na amoy na yon. Si Ate Jade naman noon ay sinundo na rin ng kanyang ina, kaya't umalis na rin po ito sa bahay. Sa paglipas naman ng mga taon, ang bahay ni na mamang ay nasira na rin dahil sa kalumaan. At marami na ring bahay na nakatayo malapit sa amin. Dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat sa lahat ng mga matyagang makikinig dito. Lalong-lalo na rin sa ating narrator na siyang nagbigay ng pagkakataon na maibahagi ko ito sa inyong lahat. Paalam.